Mahinang katok ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Binabasa ko noon ang agreement na ibinigay sa akin ni Rafael. Marahil sila nanay ang dumating, kaya mabilis kong itinago iyon sa kabinet ko. Saka naglakad patungo sa pintuan. Angela? Masayang bungad ni Ate Vicky, saka mahigpit akong niyakap. Sa likod niya ay si nanay at tatay na tipid ding nakangiti sa akin. Kasama din nila ang dalawang anak ni Ate Vicky. Pasok kayo. Aya ko sa kanila. Pasensya ka na, ang dami namin nagpunta dito. Heto at dinalhan ka namin ng sariwang prutas at gulay. Wika ni nanay habang minamasdan ang loob ng apartment ko. Inabot ko ang isang basket ng samut-saring gulay at prutas. Okay lang po, Nay. May panlatag naman po ako dyan. Sa sahig nga lang po matutulog ang iba. Ay naku, okay na sa amin iyon. Sagot agad ni Ate Vicky habang inilalapag ang mga bag na dala. Kailan tayo mamamasyal, Mama? Tanong ng pamangkin kong si Victoria sa ina. Bukas pa tayo mamamasyal. Ngayon, magpapahinga muna tayo kasi gabi na at nakakapagod magbiyahe. Kaya bihibo na kayo dyan. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Hindi ko lubos maisip na magaganap pa ang tagpong ito. Akala ko ay habang buhay na nila akong hindi patatawarin. Kasi nga akala ko ay habang buhay na kami ni Oliver. Nabura ang ngiti ko pagkaalala ko sa lalaki. Hindi na kami nakapag-usap matapos kami maghiwalay. Marahil, masaya na ulit siya kay Lucy. Ano na kayang pinagkakaabalahan niya? Tulad ng dati, ay mahilig pa rin ba siya sa sasakyan? Ilang car show na kaya ang napuntahan niya? Angela, natulala ka na dyan. Untag sa akin ni Ate Vicky. Maang natiningnan ko siya dahil hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Sabi ko, anong plano natin bukas? Saan tayo mamamasyal? Excited na ang mga bata. How about Ocean Park? Tanong ko. Gusto ko doon. Panabay pa na sigaw ng mga pamangkin ko. Nagtatatalon pa ang mga ito sa excitement. Hindi niyo pa nga alam kung ano yung Ocean Park, gusto niyo na agad? Natatawang sagot ni Ate Vicky sa mga anak. Bigla kong naalala si Rafael. Ang bala ko ay ipaalam na kina nanay ngayon ang tungkol sa kanya. Kaya kailangan makahanap ako ng tiyempo. Inantay ko muna silang maayos ang mga gamit nila. Habang namamahinga sila, sa maliit kong sofa ay saka ko sila nilapitan. Nay, Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Simula ko. Agad silang natahimik. Halata ang kaba sa mukha. Si tatay ang unang nakahuma. Ano iyon, anak? Bukas po may ipapakilala po ako sa inyo. Si Rafael po. Pinakatitigan ko sila. Umaasa na sana ay hindi sila magalit. Sino naman si Rafael na iyon, Angela? Wika ni nanay. Nay, boyfriend ko po. Natigilan si Ate Vicky at hindi ko naman mabasa ang reaksyon ni tatay. Akmang magsasalita si nanay ay mabilis ko siyang pinutol. Pero binata po siya, Nay, at pupunta po siya bukas para makilala niyo po siya ng mabuti. Mabuti po siyang tao. Isa pa, ramdam ko pong mahal niya po ako. Nabitin sa ere ang sasabihin dapat ni nanay. Nagkatinginan sila ni tatay at sa huli ay napabuntong hininga siya. Matanda ka na, Angela. Sana lang ay totoong maayos iyong, ano nga ulit pangalan niya? Rafael po. Iyang Rafael na yan, aayaw ko lang naman na mapapasama ka at masaktan sa huli. Ano pa bang magagawa natin? Gayong gusto niyang pumunta sa amin at magpakilala ng maayos. Noon ko napakawalan ang hininga na pinipigilan. Salamat po, Nay, Tay. Sabi nga ng nanay mo, tao namang gustong makipag-usap niya sa amin. Kaya natural lang na harapin namin siya na maayos. Sagot din ni tatay. Salamat po. Marahang tumango si nanay at tatay at nasisihang ngumiti naman sa akin si Ate Vicky. Makalipas ang ilang oras na kwentuhan ay nagdesisyon na kaming tumulog. Kinabukasan ay puno ng kaba ang dibdib ko. Ngayon ang araw na ipapakilala ko si Rafael sa kanila. Sana naman ay dumating siya. Kahit pa alam kong busy siyang tao. Matapos ang check-up ko, ay pinag-usapan namin ang mahalagang detalye tungkol sa peking relasyon namin. Happy birthday! Napapitlag ako sa malakas sa sigaw nila ni Ate Vicky.
Oh, kiss niyo na si Tita Angela. Utos niya sa mga anak. Mabilis namang sumunod ang mga ito at pinupog ako ng halik sa pisngi. May inabot din silang regalo sa akin na nakabalot pa. 27 ka na, ang tanda mo na, dapat mag-asawa ka na. Pangiinis sa akin ni ate. Hayaan mo, malapit na. Nang aasar na tinitigan ako ni Ate Vicky. Ikaw ha? Hindi mo naikwento sa akin si Rafael na yan. Ang tagal natin nagkwentuhan sa bahay. Pinilit kong maging normal ang reaksyon. Kasi galit pa naman si nanay at tatay noon. Sus, o siya, magbihis ka na at kumain. Gayak na si nanay at tatay kanina pa. Pinakialman ko na ang kusina mo at nagluto ako, total birthday mo naman. Nag-text ako kay Rafael para ipaalala ang lakad namin. Kahit pa, nabanggit ko na ulit sa kanya kahapon. Sana lang talaga ay hindi niya nalimutan. Makalipas ang 1 oras ay bihis na ako. Lumabas kami ng apartment at maglalakad na sana ako para kumuha ng tricycle nang biglang may pumaradang itim na SUV sa tapat namin. Napatigil ako sa paglalakad nang bumaba ang sakay noon at namataan ko si Rafael na papalapit sa amin. Hindi din nakatakas sa pandinig ko ang mahinang pagsinghap ni Ate Vicky sa tabi ko pagkakita sa kanya. My gosh, napakagwapo niya. He's dressed casually in a gray long sleeve t-shirt and denim jeans. Kitang-kita magandang hubog ng kanyang katawan. Bahagya siyang ngumiti pagkakita sa akin at napalunok ako ng laway. Nilingon ko si nanay na noon ay nakanganga din sa lalaking dumating. Pagbaling ko ulit kay Rafael ay nagulat pa ako nang bigla niya akong salubungin ng halik sa pisngi. Natigilan ako at napatitig ako sa kanya pero blanko ang mga mata niya. Mukhang pinaghandaan niyang mabuti ang pagpapanggap namin ngayon. Happy birthday! Nakangiting inabot niya sa akin ang isang paper bag. Nang makuhuma ay sinilip ko ang laman niyon at agad akong napatingin sa kanya. Hindi ba mahal tong phone na to? It's okay, make use of it. Do you like it? Syempre naman, thank you. Binalingan ko si nanay dahil ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi dahil sa paraan ng pagtitig niya. Kahit pa, alam kong palabas lang niya iyon. Akala mo ay totoong namamangha siya sa akin. Hindi ko alam na sanay din palang umarte itong si Rafael. Nay, tay, si Rafael po. Boyfriend ko po. Mukhang naestatwa din si nanay sa pagdating ni Rafael dahil hindi sila nakapagsalita agad. Magandang araw po. Gustong tumaas ang kilay ko sa pagiging magalang ni Rafael. Malayong malayo si Rafael na nakilala ko sa 4 na beses na nagkaharap kami. Magandang araw naman sa'yo. Ikaw nga ba ang nobyo nitong anak ko? Si nanay ang naunang makabawi. Opo, pasensya na po kayo kung ngayon ko lang kayo nagawang harapin. Naiintindihan namin. Matagal din kasi kami nitong si Angelang hindi nagkausap. Nay, angal ko. Mabuti pa ay lumakad na tayo kasi sayang ang oras. Salo naman ni Ate Vicky. Right, let's go. Sumakay na kayo sa sasakyan. Wika naman ni Rafael. San ba ang plano ninyo? Bulong niya sa akin. Sa Ocean Park daw. Napansin kong wala si Rafael na kasamang driver. Naiilang ako habang nakaupo ako sa tabi niya sa unahan habang panay naman ang tanong sa kanya ni nanay at Ate Vicky. Maingat naman siya sa naging sagot niya. Ikaw ba, Totoy, ay talagang binata? Hindi na napigilang itanong ni nanay habang nasa biyahe pa rin kami. 100% single po, Nay. Natatawang sagot ni Rafael. Napasulyap din siya sa akin at bahagyang ngumiti. Sa ginawa niya ay parang tumalo ng puso ko. Agad kong pinagalitan ng sarili. Hindi ko dapat malimutan na nagpapanggap lang kami. Mabuti naman kung ganoon, komento ni nanay. Amelia, tama na nga yung mga tanong mong ganyan, nakakahiya sa kanya at saka sa anak natin, saway ni tatay. Oo nga naman, Nay, birthday pa naman ng bunso ngayon, sagot ni Ate Vicky. Huwag po kayo mag-alala, alam naman po ni Rafael ang relasyon ko kay Oliver. Wala po kaming inililihim sa isa't isa. Naramdaman ko ang pananahimik ng mga kasama namin. Si tatay
ang naunang nagsalita. Ganoon ba? Kung gayon ay napakaswerte nitong anak namin sa'yo, Rafael. Bihira ang lalaking katulad mo. Sana lang ay mahalin mo siya ng tunay at huwag mo siyang sasaktan. Napalunok ako ng laway sa sinabi ni tatay. I am suddenly overwhelmed with guilt. Tumango ako sa takot na baka mahalata nila ang kakaibang reaksyon ko. Napaitad pa ako nang biglang hawakan ni Rafael ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. Yes po, I know about her past relationship and I don't think she's at fault. I won't judge her. Tanggap ko po ang anak ninyo. I am glad that her precious relationship didn't work out because I get the chance to be with her. Wala sa loob na napatitig ako kay Rafael. Kung hindi ko lang alam na nagpapanggap lang kami, ay baka mapaniwala niya ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam na ganito siya kaseryoso sa proposal niya. Sis, kilig na kilig ka dyan ha? Untag sa akin ni Ate Vicky. Noon ko lang na-realize na nakatitig pa rin ako kay Rafael. Sinulya pa naman niya ako at hindi nakatakas sa aking paningin ang bahagya niyang pagngisi. Alam kong namula ako sa pagkapahiya pero hindi ako nagpahalata. Kung alam lang ni nanay at tatay ang totoo, baka sabihin nila ay layuan ko ang lalaking ito. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat nitong pinasok ko. We're messing with our family's emotion. We are deceiving them. Pero kung ito lang ang paraan para maprotektahan namin ni Rafael ang interes ng bawat isa, ay handa kaming gawin iyon. Si Rafael ang nagbayad ng entrance namin sa Ocean Park kahit na tumanggi ako. Panay naman ang hingi ng pasensya at pasalamat ni nanay sa kanya. Gayunpaman ay hindi naman maitago ang saya nila, lalo na ng mga pamangkin ko habang namamasyal. Kami ni Rafael ay magkasabay na naglalakad at nahuhuli sa kanila. Hindi nakaligtas sa akin ang mga humahangang tingin sa kanya ng mga nakakasabay namin. Paano namang hindi? Para siyang isang modelo na napadpad sa lugar na ito. Halata ang inggit sa mata ng mga kababaihan tuwing titingnan ako. Ang totoo ay sanay naman ako sa ganoon. Kahit si Oliver noon ay madalas din siyang makaagaw ng atensyon sa tuwing lumalabas kami. Ang kaibahan lang noon, imbes na maging proud ako, ay nilalamon ako ng insecurity. Dahil sa likod ng isip ko, ay alam kong hindi ako ang tunay na nagmamay-ari sa kanya, kundi si Lucy. Nabubura lang lahat ng insecurities ko noon sa tuwing sinasabi ni Oliver na pareho na sila ni Lucy na walang intensyong makipagbalikan sa isa't isa at naniwala naman ako sa kanya. You're spacing out. Ha? I'm sorry. You're thinking about your ex, aren't you? Seryosong tanong niya. Hindi ah. I know that look. You're obviously thinking about him. Hindi nga. Iniisip ko lang kung mapapaniwala ba din natin ang family mo. Sundin mo lang mga sinasabi ko sa iyo at Angela, Rafael, magpicture kayo dito dali. Naputol ang pag-uusap namin sa malakas sa pagtawag sa amin ni Ate Vicky. Wala kaming nagawa kundi lumapit sa kanila. Kanina pa tayo namamasyal pero wala man lang kayong picture na dalawa. Sige na, kayo naman ang magpa-picture. Tatanggi sana ako pero nakita ko si Rafael na naglakad sa lugar na itinuro ni ate, kaya napilitin na rin akong sumunod. Nagready naman si ate para kumuha ng picture. Bakit naman parang ang layo nyo? Pwedeng mas close pa para mas magandang tingnan? Hinapit ako ni Rafael sa bewang at bahagya pang tumama ang noo ko sa kanyang dibdib sa ginawa niyang paghila sa akin. Ninenervyos na sinulyapan ko siya. Pero matamis lang niya akong nginitian. Animoy gandang-ganda nga siya sa akin. Alam kong namumula na ako sa hiya dahil sa nag-iinit kong pisngi. Hindi ko din maintindihan ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa simpleng pagngiti niya sa akin. Masama ito. Isang malaking kahibangan lahat ng nararamdaman ko ngayon. Namataan ko ang nasisihang si nanay habang nakamasid sa amin. Mukhang hindi naman siya nagdududa sa aming dalawa. In fact, mukhang masayang-masaya pa siya. What are you, a teenager? You blush whenever I touch you. Bulong niya sa puno ng tenga ko pagkatapos naming magpa-picture. Parang tumirik lahat ng balahibo ko sa ginawa niya pero hindi ako nagpahalata. Bagkus ay inirapan ko siya at namewang. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa. Nabibigla lang ako sa'yo.
Kanina ka pa ha? Tinitigan niya ako habang nakangiti. Automatic kong bumilis ang tibok ng puso ko. To be honest, I'm fascinated by his eyes. Gosh, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang epekto niya sa akin? Angela, wala nang atrasan to. Bukas ay may pupuntahan tayo. Ha? Saan? Well, need to look for an engagement ring. Casual na sagot niya. Bago pa man ako makapagsalita ay nakalapit na sa amin si Ate Vicky. Angela, tingnan mo oh. Ang gaganda ng kuha nyo. Halatang kilig na kilig ka bunso. Kantyaw niya sa akin habang ipinapakita ang kuha namin ni Rafael. Mahinang tumawa si Rafael at wala sa loob na inirapan ko siya. Pinagmasdan ko ang mga picture. Sa hitsura namin ay walang mag-aakalang nagpapanggap lang kaming magkasintahan. Animoy in love kami sa isa't isa. Matapos naming mamasyal ay kumain na kami ng tanghalian. As usual ay si Rafael ang sumagot ng lahat ng gastos. Namasyal din kami sa park at nagpalipas ng oras. Ang totoo ay nahihiya ako sa kanya dahil baka madami siyang trabaho sa office pero nandito siya at nagsasaya ng oras kasama kami. Sorry for wasting your time. Nakaupo kami noon sa isang bench habang busy pa mamasyal si nanay. This isn't a waste of time for me. It's more about carrying out our plan. Oo nga pala, mahalaga din sa kanya ito dahil ang posisyon niya sa company ang nakataya. For him, this is a business. Oo nga, pero hindi mo naman kailangang gumastos ng malaki. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Why? Didn't your ex-boyfriend treat you during your birthday? Siyempre, tinitreat niya ako no? Kaya lang, hindi naman tayo. I mean, hindi naman kita. Hindi ko maituloy ang sasabihin. Napabuntong hininga siya, saka nagsalita. Just make sure na hindi ka aatras, Angela. I was hoping you could focus on what I'm asking you to do. Sure, wag ka mag-alala, hindi ako aatras. Kung saan ako humugot ng tapang para sabihin iyon sa kanya ay hindi ko na alam. Natapos sa maghapon namin ng maayos. Gabi na magdesisyon kaming umuwi. Enjoy na enjoy ang pamilya ko habang ako ay binabagabag ang kalooban. Wala siyang ideya kung ano ang tumatakbo sa isipan ko. Pagkatapos ngayon, siguradong ako naman ang ihaharap ni Rafael sa pamilya niya. Nakaka-pressure lang kasi mabilis siyang nagustuhan ng pamilya ko. Eh ako kaya, paano kaya ako tatanggapin ng pamilya niya? Salamat sa iyo, Rafael, sa pagsama sa amin ngayon. Sana mga minsan ay makarating ka sa amin sa probinsya. Baling ni tatay sa kanya. I really hope to get there po. O siya, mauna na kami sa taas. Angela, hindi mo ba siya paaakitin muna sa loob? Tanong din ni nanay. Hindi na po ako magtatagal. May mga trabaho pa po akong naiwan na kailangan kong tapusin. Tanggi ni Rafael. Napakasipag naman pala ng boyfriend mo, Angela. Kinikilig na sabat ni Ate Vicky. Tipid ko lang siyang nginitian. Kapag nalaman nilang si Rafael ang nagpapatakbo ng Millennial Development Corporation, ano kaya ang magiging reaksyon nila? O sige, mauna na kaming pumasok sa loob. Sumunod ka kaagad, Angela, na makapagpahinga ka din. Paalam pa ni nanay. I will see you tomorrow evening. Baling sa akin ni Rafael nang makaalis sila ni nanay. Okay, saan tayo magkikita? I'll pick you up after work. I was hoping you had read the agreement by then. Okay, dadalhin ko bukas. Sa pagkabigla ko, ay biglang bumaba ang ulo niya sa akin at hinagkan ako sa pisngi. Napigil ko ang paghinga at napaawang ang aking mga labi. Happy birthday! Nakangisi pa siya at mukhang nasisiyahan sa reaction ko. Hindi kasama sa usapan natin yan ha? Singhal ko pero wari kulang iyon sa diin. Tumawa lang siya saka naglakad patungo sa sasakyan. Hinintay ko siyang makasakay at buhayin ang makina pero imbes ay ibinaba niya ang bintana ng driver seat. Get inside. Ha? I said you get inside first. Agad akong tumalima. Nakakainis ang Rafael na ito. Hindi kasama sa usapan ang maging mabait at sweet niya sa akin. Mas gugustuhin ko pang masungit siya.
Pagkapasok ko sa apartment, ay sinalubong agad ako ni Ate Vicky ng mga tanong tungkol kay Rafael. Kung ano-anong kasinungalingan na lang ang naimbento ko at pilit kong iniba ang usapan. Masaya kaming nagtatawanan nang tumunog ang cellphone ko. Wala sa loob na sinagot ko iyon habang tumatawa sa mga biro ni Ate Vicky. Hello? Happy birthday! Kumusta ka na? Agad na nabura ang ngiti sa aking labi nang makilala kung sino ang tumawag. Mabilis akong naglakad papasok sa kwarto ko. Oliver? Bakit ka napatawag? Napapikit ako ng mariin. Bakit siya nagpaparamdam ngayon? Namimiss ko siya, pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Ngayon kausap ko siya. Nasaktan ako sa pag-iwan niya sa akin dahil mahal ko siya, pero kalakip din noon ay ang galit. I know it's your birthday today and I miss you a lot. Galit ka pa ba? Oh talaga? Bakit? May nangyari ba sa inyo ni Lucy kaya ka biglang nagparamdam? I just want to greet you, Angela. I don't think it's right for you to still call me after what happened between us, Oliver. Thank you for the greetings, but I have to go. No, wait. Don't hang up, Angela, please. Mabilis na tutol ni Oliver. Natigil ang balak kong pagputol sa tawag niya. I know somehow I still wanted to talk to him. I'd like to know what have been up to over the past months na hindi kami nag-uusap. Higit sa lahat, nais kong madinig ang sasabihin niyang isang malaking pagkakamali ang desisyon niyang iwanan ako. But I know it only complicated my situation and my feelings. I am getting married soon. Maayos na rin ang relasyon ko sa pamilya ko at walang magandang idudulot kung magkakalapit kaming muli ni Oliver. Please, maniwala ka, hindi ko sinasadyang saktan ka. Nasaktan din ako nung pinili kong iwan ka. I should have told you the reason. Lucy is nothing. I am not in love with her. What? Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Kung iniisip mong pwede kang bumalik sa akin oras na nagkagulo kayo ni Lucy, pwes, nagkakamali ka. I am telling the truth, Angela. I still love you. Mariin na sagot ni Oliver sa kabilang linya. Eh bakit mo ako iniwan? Bahagyang gumagaragal ang boses ko habang tinatanong ko siya. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa ginawa niya. Pinili niya si Lucy. Binalikan niya nang hindi ko namamalayan. Tapos ngayon ay sasabihin niyang mahal pa rin niya ako. Ang gulo lang. Hindi ko maipapaliwanag sa'yo ngayon, but believe me, I have my reason. Kung gusto mo ay magkita tayo. Bukas, wala si Lucy dahil may training siyang pupuntahan. After work mo, susunduin kita. Ano? Gagawin mo talaga akong kabit mo? Ganun ba? No, hindi lang pwede tayo magkita habang nandito siya. Baka may makakita sa atin na magkasama. Umahon ang tinitimpi kong galit. Noon, kahit papaano ay hindi naman niya ako itinatago. Pero ngayon ay hindi ko yata gusto ang ideya niya na lihim kami magkikita. Let's stop this, Oliver. I am exhausted and I think you should stop calling me. Bakit naman, Angela? Gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Hindi mo man lang ba ako namimiss? Kasi ako miss na kita. Oliver, may boyfriend na ako. Seryosong sagot ko. Inis na tumawa siya sa kabilang linya. Naluloko ka na ba, Angela? I am serious. So please, stop bothering me. Para sa akin ay isa ka na lang nakaraan. Mahirap kalimutan pero kailangan. Angela, are you serious? Just 3 months after our breakup and you have a new boyfriend already? Galit na tanong niya. Pero wala akong planong magpaliwanag. Eh ikaw nga, nakipagbalikan ka kay Lucy habang tayo pa. Wala kang karapatang magalit dahil hindi ko naman kayo pinagsabay. Hindi tulad ng ginawa mo. Kaya kung maaari, wag mo na akong tatawagan ulit. Iyon lang at ibinaba ko na ang tawag. Ang kapal ng mukha niyang magalit. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng mga luha sa aking pisngi. Gustong-gusto kong makausap si Oliver. Pero ngayon, na nangyari na ay hindi naman kami magkasundo. Sa kaso namin, mukhang mahirap nang magkaayos kami. Masyadong masakit ang ginawa niya. Hindi siya makakabuti para sa akin. Lalo na ngayong
pumayag ako sa proposal ni Rafael, kailangan layuan ko siya. Kinuha ko ang agreement namin ni Rafael at mabilis na pinirmahan iyon. Bukas ay ibibigay ko na iyon sa kanya. Bukas ang simula ng pagpapanggap ko. Kailangan kong ihanda ang sarili. Kailangan kong kalimutan ang nakaraan at kasama na sa nakaraang iyon si Oliver.